Bago po natin tatalakayin ang ating tema, Eucharistic Life of an Adorer, dapat po natin munang maintindihan ang kahulugan ng sentrong gawain sa Adorasyon Nocturna Filipina. Ang panggabi nating bihilyang adorasyon sa Santo Sakramento. Ang tamang terminolohiya sa bihilya ng ating adorasyon ay tinatawag na Eucharistic Adoration. At ito ay dapat nating linawin. Kung ano ba ito? Madalas itinutukoy ang kahit anong pagdarasal sa harap ng Santo Sakramento bilang adoration. Subalit ito ay maaaring hindi. Sa halip ng Eucharistic Adoration, ito ay maaring mailagay sa kategorya ng Eucharistic Meditation or Prayer. Isang ehemplo ay ang Silent Prayer. Ito ay isang uring Eucharistic Meditation. Isa pang ehemplo ay ang pagdarasal ng Santo Rosario sa harap ng Santo Sakramento. Ito ay isa pa ring uring Eucharistic Meditational Prayer. At ito ang tatalakayan muna natin. Ang Eucharistic Adoration at Eucharistic Meditation. Ang Eucharistic Adoration at ang Eucharistic Meditation. Ayon sa isa sa mga nangungunang online references, adoration is a sign of devotion to and worship of Jesus Christ to be present in body, blood, soul and divinity under the appearance of consecrated host. From a theological perspective, the adoration is a form of latria. Pag-usapan natin ito ng malaliman sa susunod na talakayan. Sa kabilang bahagi naman, sinabi na ang Christian meditation performed in the presence of the Eucharist outside Mass is called Eucharistic meditation. Ito pa ang iba't ibang binigyang kahulugan sa Eucharistic meditation. Eucharistic meditation are meditations and inspirations during Eucharistic adoration. Sa mga pahayag na ibinigay dito, malinaw na ang Eucharistic meditation ay bahagi lamang ng Eucharistic adoration. Subalit kahit bahagi ng Eucharistic adoration, ito ay maaaring individual na pagdarasal na hinihikayat ring ipagsanay sa malaya nating oras. Tungkol naman sa adoration. Sa kasalukuyan, madalas ring ikinagugulo ang tapat na kahulugan ng adoration. Ito ay bunga sa pangalawakang pagtanggap sa ibig sabihin nito. Ayon sa buod ng karamihang diksyonaryo, ang adoration ay binigyan ng tatlong kahulugan. Ito ay maaaring pagsamba, worship, o malalim na pagmamahal, deep love, o paghahanga, admiration. Sa makatuwid, kahit na sa anumang uri ng galaw, na sumasailalim sa tatlong nabanggit na kategorya, ay ikinatutumbas kaagad bilang adoration. Kahit ang paghahanga sa isang atleta, artista, o anumang personalidad, ay itinugurian na ring adoration. Dahil dito, dapat nating malinawan at malaman ang tapat na kahulugan nitong salita, base sa wika ng ating relihiyon at katumbas na kasaysayan, upang maituwid ang ating ibig sabihin ng adoration sa pahayag na ito. Ang salitang adoration ay nagsimula sa panahong 1540s. At ang ibig sabihin nito sa wikang Pranses ay the act of paying divine honors. At sa wikang Latin naman ay worship. Sa madaling salita ito ay ang kilos ng pagsasamba sa Diyos. Ayon sa Catholic Encyclopedia, ang adoration, in the strict sense, is an act of religion offered to God. This worship called forth by God, and given exclusively to Him as God, is designated by the Greek name, latreia, for which the best translation that our language affords is the word adoration.
Sa makatuwid, ano ang mga elemento ng Eucharistic Adoration proper? Kung basehan natin ang Eucharisticum Mysterium, Instruction on Eucharistic Worship, nakasaad na, all the faithful ought to show to this most holy sacrament the worship which is due to the true God. The mystery of the Eucharist should therefore be considered in all its fullness, not only during the celebration of the Mass, but also in devotion to the sacred specie after Mass. These are the principles from which practical rules are to govern devotion due to the sacrament outside Mass. Ang dagdag pa, devotion towards the sacrament of the altar, even outside Mass, observes the norms laid down by legitimate authority and those of present instruction, is highly recommended by the Church. To foster personal prayers, there may be readings from the scriptures together with a homily or brief exhortation. It is also good for the faithful to respond to the Word of God in a song. It is necessary that there should be periods of silence at suitable times. Masasabi natin ayon sa mga nakasaad dito na ang mga elemento sa Eucharistic Adoration ay: una, tanggap ng lehitimong otoridad; ikalawa, may kasaling pagbasa ng Skriptura; ikatatlo, may mga pangaral; ikaapat, may mga kanta; at ikalima, may oras ng katahimikang pagdarasal o pagmuni-muni. Ito ay muling inihayag sa Instruction, Holy Communion and Worship of the Eucharist Outside Mass ng Congregation of Divine Worship, isang Vatican office, noong 1972, na during exposition, there should be prayers, songs and readings. There should be readings from Scripture with homily or brief exhortation. Respond to the Word of God by singing, and spend some time in religious silence. Nakasaad sa Canon Law na, the Eucharistic sacrifice is the summit and source of all worship and Christian life. Sa madaling salita, ang misa pa rin ang kinataas-taasan at pinagmumulan ng lahat ng pagsamba. Ipinagsaad na dapat ring may devotion sa Eukaristya sa labas ng misa. At ito ang isinisigawan ng Adorasyon Nocturna Filipina kasama ang mga elemento ng Eucharistic Adoration na isiniilalim nito. Meron ang pagbabasa ng Skriptura, pangaral, kanta, at oras ng katahimikan. Bukod pa dito, ang rito ng ANF ay kinikilala ng lehitimong opisina sa Vatican, ang Archconfraternity of the Nocturnal Adoration of the Most Holy Sacrament, o sa bagong pangalan na World Federation of Eucharistic Works of the Church. Sa sandaling ito, may intindihan na natin tungkol sa panggabing bihilya ng Adorasyon Nocturna Filipina, na ang gamit sa ating talamdan na ritual sa pagsamba kay Hesukristo sa Santo Sakramento ay isang lehitimong Eucharistic Adoration o Eucharistic Worship na kinikilala at tanggap ng mataas na pamumunuan ng Simbahang Katoliko sa Vatican. At sa ating lokalidad, ito rin ay may ecclesiastical approval. Kaya't ang talamdan ng rito natin ay may tatak na imprimatur. At sa iba't ibang parte ng mundo na sakop ng Archconfraternity of Night Adorers of the Blessed Sacrament, tayo ay kilala bilang kapatid sa adorasyon. Sa mga puntos na ito, masasabi natin na ang ating adorasyon ay isa sa mga higit na uring pagsasama kay Kristo, sa daang pagsasamba sa Santo Sakramento bukod sa Santos na Misa. Ang gabing adorasyon ay isinasatabi natin bilang oras ng pagsasama sa ating Eucharistikong Panginoon, upang bigyan siya ng tapat na pagsamba. Worship. Iyan ang ating halad o alay. At bakit ba natin siya binibigyan ng pagsasamba? Ano ba ang sadya natin dito? Ang sagot, kabilang na pasalamat. Ayon sa banal na kasulatan,
Ang pagsasamba sa Panginoon ay may kahulugang pagpapasalamat. Mababasa natin sa Salmo Kapitulo 75 sa unang bersikulo at sa ika-6. Tayo na at lumapit sa Panginoon. Siya ay awitan. Tayo na at lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Tayo na at lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap niya. Sa Salmo Kapitulo 100, unang bersikulo hanggang ika-5. Purihin ang Panginoon. Lumapit sa presensya niya at matuwa tayong umawit. Pumasok sa kanyang templo na ang puso ay nagdiriwang. Umaawit. Nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Sa Salmo Kapitulo 35, bersikulo 18. At sa gitna ng mga kapulungan, ikaw, o Panginoon, ay pasasalamatan. Pupurihin kita sa harap ng bayan. Sa Hebreo Kapitulo 12, bersikulo 28. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos, sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. May paggalang at pagkatakot. Dito, nakikita natin ang karelasyon ng pagsasamba o pagpupuri bilang pasalamat. At bakit ba tayo'y nagbibigay ng pagpapasalamat sa Kanya? Dahil ang kamatayan niya sa krus ay naging sanghay sa ating kaligtasan, pakiksundo at pagbalik sa Diyos. Ang Kanyang katawan at dugo na Kanyang inialay ay pinapatanggap sa atin upang tayo ay mabigyan buhay na walang hanggan. Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, ika-5 kapitulo, ika-10 bersikulo, noong tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng Kanyang anak na si Jesus. Higit pa, ngayon na nagkakasundo na, ay maililigtas tayo sa Kanyang buhay. Ayon pa sa Ebanghelyo sumala ni Juan, sa ika-6 na kapitulo, bersikulo 54, nang sinabi niya, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. At yan ang gawain ng Adorasyon Nocturna Filipina. Napag-usapan na natin ang iilan sa dapat na mailinawan upang matalakayan ang tungkol sa paksa nating Eucharistic Life of an Adorer. Ano nga ba ang Eucharistic life? Upang masagot ito, malaman muna natin kung ano ba ang ibig sabihin ng Eucharist. Ang Eucharist ay galing sa Grekong salita, Eucharistia, na ang kahulugan ay thanksgiving o pasalamat. Dito pa lang ay makikita na natin na dahil ang adorasyon ay kabilang sa pagpapasalamat sa Panginoon, na isa sa buhay na ng isang adorer. Ang Eucharistic life, base sa literal na kahulugan nito. Subalit mas malalim ang kahulugan ng Eucharist na ibinigay pa ng simbahan. Ayon sa Catechism of the Catholic Church, ang buod ng kahulugan sa Eucharistia ay makuha sa talatang 1324 na nagsasabi, the Blessed Eucharist is namely Christ Himself, na nagpapahiwatig sa katawan at dugo ni Kristo. Ang Santo Sakramento, banal na hostya, tungkol sa kailanganing gawain ng mga tapat kay Kristo. Ito ay nakasaad sa Canon 898. Christ faithful are to 1. Take an active part in the celebration of the most august sacrifice of the Mass. 2. They should receive the sacrament with great devotion and frequently. And 3. Should reverence it with the greatest adoration. Lahat ng nakasaad dito ay ibinabahagi ng Adorasyon Nocturna Filipina sa mga adorers. Sa ating konstitusyon, una,
Nakasaad sa Statement of Principles na ang worship of the Eucharist outside the Mass is not an act separate from the Eucharistic sacrifice but a continuation. Ikalawa, the most important part of the night vigil is the Mass. Adorers should participate therein knowingly, devoutly, actively and fully. Ang ibig sabihin nito ay ang Santos na Misa ay bahagi pa rin ng adorasyon. Ikatatlo, nakasulat pa rin sa guidelines. Adorers should with proper disposition receive sacramentally our Lord in Holy Communion. Bukod pa dito, malinaw na ang Eucharistikong adorasyon labas ng misa ay gawain ng adorer daan sa panggabing bihilya. Sa makatuwid, lahat ng gawain ng adorer ng Adorasyon Nocturna Filipina ay nananatili sa mga kasulatan ng simbahan, kaugnay sa pamumuhay loob sa Eukaristya. Kaya't sa tanong kung tayo ba ay may Eukaristikong pamumuhay, sagot natin, nasa adorasyon ako. Sambahin ang Panginoon magpakailanman.